Kumustahin natin ngayon ang lagay ni Aileen kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, paano raw nagkaroon ng nephrotic syndrome itong si Aileen? Gaano na ba katagal ang iniinda niyang mga sakit? August lang last year nung siya ay ma-diagnose ng nephrotic syndrome, ang kwento ng kanyang shahid sa akin is hindi pa talaga tukoy, Papsri, kung ano yung cause na wala pang sinasabi yung doktor sa kanila kasi until now is ongoing pa rin yung mga test doon sa bata. Pero pagdating sa lifestyle, Papsri, talagang napabayaan. Yun nga yung kwento ni Tia Ilan kanina na talagang mahilig sa mga soft drinks. Kumbaga, yung ginagawang tubig, maalat na pagkain, processed food. Matamis, so ayun talaga yung posibleng dahilan daw. Okay, Yeda, paano ba maiwasan yung sakit niyan? Sabi, ang pinaka-common na rason, yan daw, pinaka-common na rason sa pagpapadialysis. Papsri, ang nephrotic syndrome kasi, paliwanag dito, kadalasan ang cause niyan talaga is autoimmune. So kapag ka sinabing autoimmune, Papsri, syempre yung immune system natin yung umaatake sa kidney natin, na dapat hindi, kasi dapat siya yung pumoprotekta, di ba, sa bacteria and virus. Pero kapag ka autoimmune nga, Papsri, sadly, hindi siya kayang i-prevent. Pero meron nga mga gamot, pwedeng daanin sa medications para mapahupa yung sintomas, kaya hindi aabot dun sa pamamanas, di ba, yung sobrang pagbulanga nung ihi. So, ayun yung paliwanag ni Doc doon. Okay, Yeda, paano nga magiging gamutan itong si Aileen sa loob ng 2 buwan niya sa ospital? Papsri, until now kasi under observation pa rin yung bata kasi parang humuhupa pero biglang lolobo na naman yung kanyang tiyan. Tapos nahihirapan na siyang uminom, Papsri, ng gamot. Talagang sumusuka yung bata sa sobrang dami ng gamot na kanyang mahirap bang i-manage itong nephrotic syndrome na tinatawag? Yes, Papsri, kasi ang nephrotic syndrome, dulot yan ng iba't ibang komplikasyon. So, pwedeng pagkakaroon ng mataas na high blood, mataas na BP, diabetes, lupus. So, iba't ibang komplikasyon na siya na lumala, kumbaga, kaya nauwi sa nephrotic syndrome. Okay, ano ang kabuhayan ng kanyang mga magulang, Yeda? Medyo hirap ba sila sa pinansyal? Actually, talagang hirap. Yun ang kwento ni Tia Eden dahil yung kanyang naghahanap buhay lang is yung kanyang father, which is pagpapadyak nga daw. Yung mga kapatid, yung iba hindi nakapagtapos at meron pang isang nag-aaral. Itong si Aileen ay bunso. Kaya talagang wala silang ibang inaasahan, kundi yung tatay senior na rin, Pops Jay. Kaya talagang kumakatok sila sa ating mga puso na sana makatulong para sa dagdag na pangangailangan ng bata. Okay, lastly, Yeda, paano maiwasan ang sakit na ito? Ayun, Pops Jay, tulad na kailangan diet. Bantayan mo ang iyong kinakain. Kailangan talaga, Pops Jay, bantayan yung ating kidney. Kung ito, sabi ni Doc, kapag ka nasa history ng pamilya yung pagkakaroon ng diabetes, mataas na BP, at kidney failure, ugaliin na magpakonsulta sa doktor at saka dapat protektahan yung kidney. Iwasan yung pagkain ng mga mataas na sodium content na pagkain, processed food, yung masyadong ang maaalat, fast food, ganyan. Lahat ng masarap, iwasan. Hindi naman lahat, matamis, ganyan. At syempre, ugaliin yung pag-inom din ng tubig na marami, na sapat, at magpakonsulta talaga. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.